Good morning, good morning, good morning mga ka-Lloydminster, mga ka-Lloydy. Ayan, yun na lang yung tawag ko sa mga sa mga sumusubaybay dito sa aming channel, mga ka-Lloydy. Dahil dito naman kami naka-stay ngayon sa Lloydminster. Ayan, yung paligid natin medyo namumuti pa rin. At kung papapansin nyo, may konti na, may black ice na. Ayan, yun yung black ice, yung natutunaw na yelo tapos lumamig ulit yung temperature. So parang nagiging nagiging matigas na tubig. Okay? At ngayon ay pupunta ako sa mineral water station para bumili ng tubig. Ayan. At samahan nyo ako. A family stronger than the open road. Laughter echoes through the mountain skies. Moments captured where the spirit flies. From sunrise scenes to evening light, we keep these memories burning bright. Nakikita nyo tong mga yelong ito. Yan, aalisin ko. Ang nangyari kahapon ay nakabukas po yung ng kaunti itong bintana ito. Yun ang hindi ko alam kung bakit. Siguro napindot. Yun at yun ang dapat na hindi mangyari. Dahil pagka nakabukas ay papasok ang niebe sa loob po ng sasakyan. So yun nga, nakalimutan ko na i-check yung bintana. Medyo nakabukas pala ng ganito lang naman, pero nakapasok pa din po yung mga niebe. At yan, pag nasa loob na sasakyan, hubad ko na to. Kasi pag naka-open na po yung heater, medyo mainit na siya. Okay? At nagpe-pray ako na maging okay yung pagdadrive ko, kasi ito yung unang araw na magdadrive ako na meron na siyang black ice sa kalsada. So dahan-dahan lang, naka-winter tire naman tayo. At yun nga, yung mga instructions na inorient na ko gagawin ko. Kaya kagaya nung wag kang mabilis tapos bigla kang magpo-full brake. May tendency talaga na madulas yung sasakyan. Okay, tara na. Kung titingnan lang natin yung kalsada na may mga ice, parang kala natin malambot lang siya. Pero actually dahil sa mga ilalim niyan ay tumitigas na. Ang pakiramdam ng pag-drive sa may yelo ay medyo bumpy ng konti. Ayan, kung naririnig nyo, siya, nagbabump. So sa ngayon, nakukuha ko yung confidence ko sa pag-drive. Meron akong konting fear. Kasi nga, nung kahapon, meron tayong kakilala na aksidente sila. Pero hindi naman siguro yun sa hindi yun siguro dahil sa madulas na kalsada. Hindi pa naman ganun kahapon Hindi pa naman ganun kadulas yung kalsada. Ano lang yun, yung story na yun ay pagkakakwento. Meron sumalubong sa kanila na isang sasakyan. So para maiwasan yung head to head na collision, umiwas siya. So kaya lang doon sa pagkaliwa niya ay mayroong poste. So yun yung nakita ko kahapon. Kaya kahit papaano meron akong konting hindi naman takot na takot, lang, cautious lang. Alam niyo naman pag first time, 'di ba? Laging ganun pakiramdam. Pero kalaunan ay na-overcome naman yung mga yan. Tsaka itong kalsada hindi pa talaga siya madulas. Ayun ang nakita ko. Doon lang sa may area namin, sa may street namin sa Bray Hills, medyo siya doon, medyo mapapansin mo talaga yung yelo na makapal na tumigas. At ang binibilan ko nga pala ng tubig ay doon na sa may 7-Eleven dito sa may 36th Street.
Kasi dati, nung bago pa lang ako dito, ang binibilan ko sa may Safeway. So ang problema ko sa Safeway ay dalawa lang naman kasi yung aking container. Minsan nalalayuan ako. Maliban na lamang kung paayon. Halimbawa mag-grocery ka, mag-drop by ka din doon. Pero natuklasan ko na may malapit pala na bilihan ng tubig dito sa 36th Street. Na kapag sabi sa akin ng si Brother Pritzner. Pero ewan ko lang ngayong winter kung na bumili na lang nung purifier ba yun o filter ba yun, filtration na machine, yung direkta na dun sa gripo. Kasi nga pagka mas lumakas pa yung snow, mas may hirap ng magpa lakad-lakad. Bakit? Parang meron na naman akong nakikitang nagbi-blink. Akala ko pulis. Baka kako may na naman may na-aksidente na naman. Parang mas nagkaroon pa ako ng mas nagkaroon pa ako ng traumatic experience. Hindi naman ako yung aksidente kahapon, nakita ko lang. Pag nakakita ako ng mga nagbibili, kala ko may aksidente sa daan. Nandito na tayo sa malapit sa Jack Camp. Ito yung Jack Camp Elementary School. Dito sa bandang kaliwa, nandyan yung school ng aking dalawang anak. Minsan magbablog din tayo dun. Yung Father Gorman Elementary School nandyan. At ako'y dahan-dahan lang po nagpapatakbo. Kahit naman hindi pa po winter, talaga medyo may kabagalan na po ako mag-drive. Ang problema nga minsan binubusinahan ako ng mga sa likod ko. Lalo pag nasa highway, siguro nababagalan sila. Ayan. Malapit na po tayo doon sa binibilang ko ng tubig. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero yun ay halos katabi ng 7-Eleven. Yun yung landmark. Ayan, lapit na tayong lumiko. Ayun. Ito yung 7-Eleven. Ang pangalan ng aking binibilhan ng tubig ay Superior Water. Ayan. Diyan tayo bibili. Ito po yung sinasabi ko na madulas siya, oh. Ayan, tingnan nyo po. Yan. Yan yung tumigas na yelo, kahit nga sa ano lang sa sapatos. Kaya sinasabihan ko lagi yung mga bata na huwag masyadong mabilis ang lakad o ang takbo, alalay lang. Kasi pagka nadulas yun, delikado. At pupunta muna tayo sa ayun, yung Dalarama kung nakikita nyo.
Saan ba yung daliri ko? Yun. May pinabibili si Mahal doon kasi papasok siya mamayang hapon sa work niya. Kailangan niya ng konting baon. Sige po, punta po muna tayo yung Dalarama bago tayo umuwi sa bahay. Ayan mga kaloidi, malapit na po tayo sa Dalarama. Yan tayo bibili ng merienda ni Mahal. Suot-suot ko to kanina nung lumabas ako ng bahay. Dahil nga parang malamig talaga yung tama dito pag tumatama yung lamig. Kaya lang ang dami kong nasa lubong ngayon. Wala silang suot na na kahit bonnet. So feeling ko baka okay pa. Okay pa yung lamig sa sa skin. So hindi ko na muna siya isusuot. Tingnan natin. So pupunta ako doon sa mga section na may merienda. Okay, hindi rito. So biskuit, ano bang gusto ni Mahal? Kalimutan ko pang itanong kung ano yung gusto niyang baunin. Okay po, si Mahal po ay nagwo-work po siya sa isa pong fast food po dito po sa Lloydminster. Nasa counter na ako kanina. May nakita akong may daladalang pala. So naalala ko, kailangan din namin yun. At ito. At parang na-realize ko na ngayon kung bakit sa kalsada wala masyado yung sinasabi ko na parang thin ice, yung tinatawag din nila minsan black ice. So na-realize ko na i-maintain nga pala to ng city government. Kumbaga yung mga main road, yan. Pero dun sa mga secondary roads and tertiary roads ay minsan hindi. Kaya dun sa street namin parang tertiary lang naman yun, kasi papasok lang siya dun sa community namin. Ayun, medyo mas makapal doon yung black ice ng konti. Yun, kaya pala sabi ko okay pala sa kalsada wala masyadong parang ganong yelo. Yun, mini-maintain nga pala siya. At yan at makikita nyo dito sa bandang kaliwa, yan, yung mga bata dito, winter ngayon, pero pinaglalaro sila ng school sa playground. Yan, ayan, na-enjoy ng mga bata. Kaya mga nakasuot yung mga bata ng mga ski pants, ski jacket. Yan. At ganoon din yung akin pong dalawang anak. Nung pumasok kanina, mga nakaano rin, winter attire talaga sila. Ayan, at nakarating na po tayo dito po sa bahay. Nabili na natin yung tubig. Naisama ko kayo doon sa binibilhan ko. At nakabili rin tayo ng konting merienda ni Mahal. And nakabili rin nga pala ako ng pala para may magamit tayo rito sa pagpapala ng mga snow. At salamat po sa pagtutok, salamat po sa panonood. Nawa po ay suportahan po ninyo patuloy itong aming munting channel. Please subscribe at please hit the notification bell para po updated po kayo pag meron pong bagong upload. At pakipromote na rin po sana yung aming channel. At napakarami pa pong content na pwede naming gawin. Ang excited akong gawin ay yung ilibot kayo dito po sa buong Lloydminster. Lalo na po doon sa mga nanonood dyan po sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Hanggang sa muli po, pagpalain tayo ng Panginoon. A family stronger than the open road. Laughter echoes through the mountain skies. Moments captured where the spirit flies. From sunrise scenes to evening light.
burning bright.